Hello traders, hello friends. I'm Coach Jay and welcome again to my channel. So ngayon, market updates naman tayo sa mga pairs na monitor natin like gold, Euro USD and GBP USD. Alright? So before that, quick promotion lang regarding dito sa aming Forex course. Ayan. So ready na siya. Meron kaming complete na comprehensive Forex course. Meron din kaming Forex e-books. Ito ko sa inyo kung ano yung laman ng aming course. Yan, syempre meron kaming pang welcome. Ayan, syempre sa mga newbie talaga, ito meron kaming mga Forex 101, plus mga basic terminologies. Ayan, 25 navigation, how to open an account, leverage and margin, how to measure profit and loss. Pinagmamalaki talaga na 5 T's framework. Okay, so dito niyo malalaman ang sikreto namin mga coaches, okay? And siyempre narito na din ang course namin for the fundamental. Okay? Mga economics. Yan. Talagang sulit na sulit if mag-enroll kayo dito sa aming comprehensive Forex course for only 3,500 pesos. Okay, tapos ito namang Forex e-books namin, ang dami rin yan for only 500 pesos. Yan. So, meron kaming trading in the zone dyan. Yan. Okay, about Forex. And siyempre meron din kaming Discord community. Okay, wherein kaming mga coaches, ayan, si Coach Janet, Coach Letchel, Coach Ryan, Coach Lemuel, nag-share kami ng aming trade setups. Yan, no? So ito yung mga trades ko kahapon na shinare ko. Ayan, puro mga TP hit naman. And siyempre 'no, hindi lang trade setups yung aming shine-share dito, meron kaming yan, meron kaming mga live session dito. So ako later, meron akong live session and then ayan, meron din kaming sharing ng aming struggles. And siyempre yung aming mga students puwedeng-puwede din silang mag-share ng kanilang mga technical, mga chart analysis nila para makapagtanong sila sa amin and makapagbigay siyempre kami ng aming mga inputs. Okay, yan. So, reminder lang, meron tayong mga high impact news ngayon. So, kanina FOMC meeting, 2:00 AM yan. Okay, so siyempre tulog pa tayo diyan. Tapos sa CHF, meron CPI. Tapos sa GBP, ayan, merong parliamentary election. Tapos sa US dollar nga pala, all day, so bank holiday. Pero bukas, eto, may mga high impact news na naman kay CAD, tapos kay US dollar, and siyempre yung NFP. So, very significant news event ito for US dahil yung job ay vital for the US. Okay, so let's begin na dito kay XAU-USD. Alright. So, siyempre daily na lang tayo mag-start. Okay, so dito sa daily time frame kita naman na uptrend ang market. Kaya lang ngayon nagko-consolidate siya, dito lang siya sa channel na ito. And kita niyo nagkaroon dito ng bounce sa support level. So possible ang next na direction niya ay papunta dito sa gitna ng parallel channel na 'to and observe pa natin kasi possible na umakyat pa siya, okay? And if you remember COT report natin, sige open ko na lang. As you can see 'no, ang long orders ng mga big institutions ay 284,885 as compared to only 38,656 na short orders ng mga big institutions kay gold. Ibig sabihin talagang very bullish ang mga big institutions kay gold, okay? So 11.95% ang kanilang short orders while 88.05 ang kanilang long orders, okay? And also mapapansin niyo nagko-close pa sila ng mga short orders, okay? So talagang very bullish tayo kay gold. Okay. And also makikita niyo nagkaroon na tayo kahapon ng breakout from this resistance, okay? So as you can see for ilang days 'no, nahihirapan, struggle ang price dito sa resistance na 'to, pero yesterday nakakita tayo ng breakout. So ang next na logical step ay possible magkaroon muna ng retracement, tapos mag-continue na siya to the upside, okay? So hintayin natin ang retracement, alright? Pero kahapon medyo nakasabay tayo dito sa upward move nito dahil yan, nakakita tayo ng flag pattern dito. So kapag flag pattern kasi, meron siyang continuation to the upside, okay? Chinare ko yan sa aming Discord community. Ito yan. Ayan. Okay. Na, yan, natitihit tayo sa gold. Okay?
So ngayon, ang diskarte natin ngayon ay siyempre maghahanap lang tayo ng buy opportunities dahil alam natin na very aggressive ang mga buyers, okay? Kaburahin ko lang 'tong mga okay. So as you can see nag-alarm na rin ako dito kasi siyempre this is a previous resistance possible na mag-act as support kaya iniintay ko na bumalik siya rito tapos saka ulit ako magba-buy. Yan, and also we can use the fib to measure the correction from this low to the high. Nakikita niyo itong previous resistance na 'to ay ka-line up niya yung 61.80% which is also a golden ratio. Okay, pero take note din minsan ang price ay nagre-retrace na dito sa 38.2%. And siyempre if meron confirmation candle puwede na tayong mag-buy. Let's move on to Euro USD naman. Okay, looking at the daily time frame, kita natin na nagkaroon dito ng M pattern or double top. Tapos nag-continue siya to the upside. Tapos sabi ko rin sa inyo na last weekend forecast natin na possible na balikan niya itong neckline na 'to, which is ayun nga yung nangyari nun. So nagkaroon ng nag-shift siya from downtrend to an uptrending market. Kaya kailangan talaga natin i-monitor kung ano yung magiging price behavior dito sa area na 'to, okay? Especially meron din kasi ditong double bottom naman and possible din na balikan niya muna ito. Okay? Tapos mag-continue na siya to the upside. Okay? Tingnan natin ang H1. So here in the H1 time frame, kita natin na ang EMA 200 ay pointing upward na and meron ng creation of series of higher highs and higher lows. Yan. So, hintayin natin ang price dito kasi magandang area dito dahil previous resistance yan, possible mag-act as support. Okay, pwede rin na i-retest nyo ulit itong sa may bandang EMA 200 na line. Okay, let's use the fib from this low to the high. Okay. So, yung 38.2%, ayan, narito siya. And nandito rin yung 50% na fib. Okay? So, pwede na rin tayo mag-alarm dito para pag dumating na sa area na yan ay maghintay na tayo ng confirmation candle. Okay, okay, ito last naman for GBP USD. Okay, looking at the daily time frame. So focus lang tayo dito sa current market structure niya. As you can see, no, downtrend talaga ang market. Pero kita natin na nag-shift na rin siya from downtrend to uptrending market. Okay? And EMA 200 is pointing upward. So as discussed din during the weekend planning ay ano tayo rito, bullish tayo. Okay? So yesterday nakapag-trading ako dito kay GBP USD and then yan, nag-TP hit rin siya. Okay? So let's see the H1 time frame. So sa H1 time frame, okay, so pwede natin hintayin ang price na bumalik dito kasi previous resistance yan, possible mag-act as support. Okay? Yan. So if we want to measure the correction, let's use the fib and plot from this low to the high. Yan. So naririto yung 50%. Okay? So wait natin ang price behavior dito sa area na to. And pag magkaroon ng confirmation candle, we can look for a buy opportunity. Okay? So, yun lang. I hope marami ulit kayong inputs na natutunan for today's video. Bye-bye!